Ang multong barko ng Siquijor sa isang maliit na baryo sa Siquijor, kilala si Lolo Pedro bilang pinakamatandang mangingisda. Marami siyang kwento tungkol sa dagat, mga mahiwagang nilalang, nawawalang sasakyang pandagat, at ang pinakatanyag sa lahat, ang multong barko ng Siquijor. Ang babala ni Lolo Pedro noong bata pa ako, panimula ni Lolo Pedro sa mga nakikinig na kabataan. Isang gabi, may mga mangingisda na hindi na nakabalik matapos nilang makita ang barkong iyon. Kapag nakita niyo ang isang malaking barko sa malayo, maliwanag at parang may kasayahan sa loob, huwag kayong lalapit, babala niya. Ngunit hindi naniwala si Luis, isang binatang mangingisda. Siguro katang-isip lang yan, Lolo, natatawang sabi niya. Ngunit isang gabi, nagdesisyon si Luis at ang kanyang kaibigang si Miguel na patunayan ang kanilang hinala na ang multong barko ay isang alamat lamang. Naglayag sina Luis at Miguel patungo sa gitna ng dagat. Katahimikan at ang marahang hampas ng alon lamang ang kanilang kasama. Hanggang sa may mapansin sila, sa di kalayuan, may isang malaking barko na unti-unting lumilitaw sa gitna ng dagat. Malinaw ang liwanag mula rito, tila may kasayahan sa loob. May maririnig pang tunog ng musika at tawanan. Napatingin si Miguel kay Luis. Tama si Lolo Pedro. Totoo ang barko. Nanginginig niyang sabi. Ngunit sa halip na umurong, mas lumapit pa si Luis. Hindi ako natatakot. Siguro may tao lang dyan, sagot niya. Pagkalapit nila, biglang tumigil ang musika. Ang mga ilaw sa barko ay isa-isang namatay, hanggang sa ang buong barko ay nabalot sa dilim. Dahan-dahang bumukas ang isang malaking pinto sa gilid ng barko. Isang matandang lalaking nakasuot ng lumang uniforme ng marinero ang lumitaw. Bakit kayo nandito? Tanong nito, malamig ang tinig. Sa takot, napaatras si Miguel. Ngunit si Luis, sa kabila ng kaba, nagtanong, sino kayo? Totoo ba ang multong barko? Ngumiti ang matanda, ngunit ang kanyang mata ay walang buhay. Kami ang mga kaluluwang naligaw dito. At ikaw, sasama ka na sa amin. Ang pagkawala, isang malakas na hangin ang biglang humampas sa kanila. Nabalot ng makapal na ulap ang barko. Sa isang iglap, nawala si Luis. Hindi na siya nakita pang muli. Kinabukasan, natagpuan ni Miguel ang sarili sa dalampasigan, nanginginig at walang maalala maliban sa isang pangalan, Luis. Mula noon, walang sinuman ang naglakas loob na lumapit sa multong barko ng Siquijor. Dahil sino nga ba ang gustong mawala sa dilim ng dagat, kasama ng mga kaluluwang hindi na makabalik?